sabi ng mga congressman, ay maganda raw ang pamamalakad ni Speaker Martin Romualdez. Itong mga congressman na ito, hindi talaga sila boses ng taong bayan. Sila ay mga aso ni Martin Romualdez. Hunger for power. It will divide the nation. At isang speaking of yung boses ng taong bayan, ipinupush ng mga taga-kamara na manatiling Speaker of the House, si Supremo, dating Speaker Martin Romualdez na ngayon ay gusto nilang ipagpatuloy yung kanyang speakership. Sabi ng mga congressman ay maganda raw ang pamamalakad ni Speaker Martin Romualdez. Pero ito ang question, mga bossing. Yung huling survey ng mga survey firms, itong si Martin Romualdez ay at 14% yung kanyang trust rating. 25% yung kanyang pinsan. So, papaanong ang Congress, ang representante, supposedly boses ng mamamayang Pilipino sa gobyerno, kung sinasabi ng mamamayang Pilipinas o mamamayang Pilipino na wala kaming tiwala dyan. 14% ng mga Pilipino lang ang nagtitiwala sa kanya. Papaanong ipupush pa din siya ng mga representante natin? So, ibig sabihin, itong mga congressman na ito, hindi talaga sila boses ng taong bayan. Sila ay mga aso ni Martin Romualdez. Kasi kung talagang sila ang boses ng taong bayan, di sana nagre-reflect yung 14% na trust rating niya. At sana, hindi na siya pinupush for speakership. Balita pa natin, ipinagmamalaki nila na 4 na Liberal Party members daw ang sumuporta para maging Speaker of the House ulit. Itong si Martin Romualdez. Mga partner, sa tingin ninyo, considering na Liberal Party supposedly opposition yan, bakit ganito ang nangyayari at bakit pinupush nila si Martin Romualdez? Bakit ba? Ako feeling ko talaga, yung pagkapanalo ni Bam, tsaka ni Kiko, medyo ex-deal yan eh. Sa tingin ko bakit ex-deal? Kasi na-realize sigurado nila na olat na sila sa mga Duterte. Ibig sabihin, talagang majority of the Filipinos ayaw na ho talaga kay Marcos. And they need ally. At paano nila makukuha yung ally na yon? Ekis na talaga sila sa mga Duterte. Merong yung third force, which is etong mga Pinklawan at Dilawan. So, mas gugustuhin pa nilang makisama diyan dahil alam nila mga trapo rin po yung mga nandyan. So, ano ang deal? We let you win, pero support us. Ang importante, let's unite against the Duterte. Yun ang sa tingin ko nangyayari ngayon. Kaya nga, now, every time they need support, since hindi na sila makakakuha ng support sa mga Duterte, they would ask support from this pink and yellow. Diba? So, yun. Sa tingin ko, yun ang dahilan kung bakit nakakakuha ng suporta pa itong si Romualdez. Itong naikukumpara ko sila sa aking opinion. Lagi ko sinasabi sa aking vlog, nakukumpara ko itong grupo na ito na parang CPP-NPA. Bakit kanyo? Yung CPP-NPA, hindi nila ipagmamalaking member sila nun. Actually, maraming politiko, membro nun, or supporters nun, or sponsor nun, or kung ano-ano pa. Pero nag-i-exist po yung CPP-NPA, and yet, walang openly gustong umamin. Parang itong alyansa
ng pula at pink. Hindi inaamin. Pero public knowledge. Alam natin na talagang nagsama na yung dalawang grupo na yan. Hindi man nila aminin, gaya nung isa, sasabihin pa nila, oposisyon sila, sila daw yung talagang totoo, pero kita nyo, una pa lang, sumisip-sip na, makikipag-alyansa na kay Tamba. Kaya doon mo makikita kung merong baho yung kanilang ginagawa. Kasi itinatago eh. Halimbawa tayo, partners, Banateros. We are proud to be Banateros. Yung logo nga nasa likod pa eh. Nakakita ka na, ako NPA. Nakakita ka na rin ba na, ako pula at dilaw, nagsama kami. Wala, di ba? Bakit? Nakakaya yung ginagawa. Diba? So, nakukompare natin. Puntahan ko naman itong mga congressman na sinusuportahan itong sabi mo nga, hindi sila boses ng taong bayan. Sa aking palagay, sila ay boses ng ayuda. Kasi sinabi na ni Chanco yung mga pumirma ng impeachment, kailangan para marilisan ng pondo. Di ba? So, anong gusto nyo? Yung mga sumusuporta ngayon kay Mr. Ayuda, kay Mr. Speaker, gusto nyo rin marilisan pa ng kung ano-ano. Dahil alam nyo, hindi kayo maririlisan ng pondo, pang proyekto, or kung ano man tawag nyo dyan, kung anong paglilinis nyo sa perang sinasabi nyo dyan. But the fact remains, hindi marirelease ang pera whether it's legal or illegal. Hindi marirelease papunta sa inyo kung hindi kayo sisipsip kay Tamba. Kung hindi kayo aalyansa kay Tamba. So karamihan ng sumusuporta ngayon dyan, boses ng ayuda yan. Di ba? Simple, hindi naman sa akin galing yun. Galing yan sa kakampi nyo. Galing yan sa kakampi ni Marcos. Di ba? Ano bang posisyon nito si Chanco, campaign manager? So definitely sa inyo yan. Siya binuko sa inyo. Dapat nga, ako congressman, meron ng pinasabog na ganyan. Dapat, kung ikaw malinis, didistansya ka na. Ba't teka muna, anong klaseng leader to? Meron palang galawan dito. Teka, ayaw ko sa'yo. Ibang congressman ang aanuhin natin, ang susuportahan natin. Pero kung totoo na malakas ang suporta ni Speaker ngayon, Speaker natin nung 19th Congress, believe naman ako talaga sa inyong mga congressman. Anong klaseng boses ba yan?